kahapon may lumabas na isang tiga Dubai na sumubok, Singapore no? yung post. Yung sa akin nakita ko, talaga? Dubai. Oo, Dubai naman, nakatiga Dubai siya. Sabi niya, yung binoto daw niya, hindi daw tugma, hindi daw pareho daw. So hindi lang parang, pala isang instance, Hindi, ano? oo. Several instances pala. Oh, so Attorney John Rex, what can you say about that? Sabi nila, ito ba na ngayon daw ang bagong pamaraan ng COMELEC ng Pandaraya kasi nga sa overseas votes kayo daw doon magmamanipula ng ng mga boto. Naku, hindi po mangyayari yan. Kasi ang sistema po ay dumaan sa certification, nasubok. And in fact, yung mga sumali po sa test voting, bago po nung naisara po namin yan ng 11:59 PM noong April 12, sa harapan ng PPCR Vietnam Trail, isinara po at nagtali po yan, ginamitan ng isang election verifier na system na labas po doon sa provider yun, third-party program, para i-check kung yung balota ay nagtutugma doon sa mga resulta. Nag-match po ito. Kaya po itong mga ginagawa natin na to. So, ang mangyari po niyan kasi yung isang post po, nakita ko yun. Yeah. So, in-screenshot niya bago siya nag-cast ng vote. So, nakalagay actually yung kanyang mga iboboto. Nung pag-cast siya ng vote, hindi niya na po uli makikita yon. Ang makikita niya na yung QR code na pagka sinundan mo, ay lalabas yung ballot locator, yung ballot ID mo, and then yung ballot locator po. Sa ballot locator, makita niyo napakaraming pangalan, napakaraming letra at numero. Jumbled po talaga yan. Yan po kasing encryption. At kung tinuloy-tuloy nyo pong scroll yan hanggang dulo, makikita nyo po lahat ng pangalan ng kandidato. So practically, yan po yung buong design ng ating balota. Nandun lahat ng kandidato at naka-embed po dun yung kanilang boto. So, you're disputing it. So, where did he get that notion na iba yung lumabas dun sa binoto niya? Opo, kasi yung iba po, hindi napapakita ng buo pag-scroll. Yung buong locator po nakalagay doon sa box. Dapat po kasi scroll nila ng buo, makikita nila po lahat ng pangalan ng kandidato. Hindi lamang yung ibinoto nila. Hindi rin po makikita ito in order, randomized po yun. Pamamaraan po kasi yan ng encryption nang walang makakakita at makakaalam kung sino binoto nila. Dalawang bagay po yan. Kasi kung sunod, ilalagay lang po dun sa locator kung sino binoto nila, di magagamit na po yan sa vote buying. Parang resibo, di ba, na binoto kita. That's what I was going to say nga. Paano nila nakunan? So, pwedeng kunan yung picture, pero it will not say anything. Ano ba ang magandang Tagalog ng encrypted? Parang na may code, di ba? Ganon, coded? Parang coded? Naka-code po yan. Opo, coded po. So, random, jumbled yan. Scroll lang po nila hanggang sa dulong-dulo. Napakaraming letra po yan. Nandun ang lahat ng pangalan ng kandidato. Hindi lamang yung binoto nila. So, nagkakaroon ng impression, bakit may naunang pangalan? Hindi ko to binoto. Tapos nakita, ito, binoto ko to. Jumbled po kasi yan hanggang dulo. Nandun lahat ng pangalan. So ito simplified, sa makatwid, yung makikita ng botante, ika nga dito sa inyong statement na inilabas, no? Ang makikita ng botante, encrypted script lamang, parang coded na jumble-jumble, taglay ang lahat ng pangalan ng mga kandidato, hindi lang yung kandidatong binoto ninyo. Pamamaraan na walang sino man makakita, makaalam na mga binoto ng isang botante, saka nga kontra vote buying na. Ito resibo, Tama binoto po. kita, 'di ba? Yun yung simplified na sinasabi ninyo. At hindi ito Tama po. makuhanan ng larawan na maaring magamit sa vote buying o vote sale. Hindi maaring kuhanan. Tama po. In the first place, wala pong screenshot feature yan. Pero wala po makakapigil kasi na kumuha ng ibang device. At yun po yung ginagawa ngayon. Kaya yan po, security, kahit kuhanan nila, napakaraming pangalan. Hindi po makikita talaga kung sino ang binoto nila. And in the first place po, yung script na yan, permanente yan, nakapreserve po po natin yan sa audit para ipakita kung ano yung binoto nila, ano yung nasa balota nila, eksakto po yan. How do you make sure though na yung mga binoto mong 12, yun yung lalabas? Kasi you check it against, di ba, Patpi? I don't know if you can Opo. Can you, Attorney John Rex, Opo. to check na yung mga binoto mo, yun ang mabibilang? Opo, yan po yung pamamaraan ng review, yan po yung bago i-cast talaga. Pagkatapos po ma-i-cast, wala na po makakakita niyan. Kahit po mismong botante, nakascript na po yan. Kasi nga po, yan yung pamamaraan natin. Otherwise po, may gagawa kasi ng scheme na, sige, magbo-vote buying tayo,
capturean nyo ngayon lahat ng makikita namin kung sinong binoto nyo. Yan po ang ina-expect natin mangyayari. Kaya instead na gawin po natin yun, naka-code, naka-script po, yung Attorney John. dyan po yan. Ayun. Ganun So, din ba yung sa atin? Sa Oo. mga ACM na yung before casting, parang hindi ba yung pagkapasok ng balota mo, parang meron kang voter's receipt na mache-check mo na, ito nga yung mga Tama binote po. ko. Parang gano'n, di ba? Walang gano'n. Tama po. Ang pagkakaiba lang po kasi dito sa ACM, kontrolado po natin yan. Pagkatapos na makita yung resibo, ay ilalagay po dun sa receptacle. box. Hindi mailalabas. Oo. Dyan po kasi wala tayong makakapigil po dyan para ipakita sa buong mundo kung sino yung binoto nila. At sigurado po kami may gagawa po ng scheme para sa vote buying. so it's still the same procedure. You still get that receipt, but you have to drop it in that box. So you can check. Tama po, sa ATM, ganun po yun. Opo. Pero dyan po kasi sa online voting, wala po tayong pamamaraan na makakasiguro na siya lang ang Wala sa online Kaya voting wala sa noon, online kaya din voting. kilis yun. Opo. Kasi ayun na nga, kasi it's online, so wala silang makukuhang resibo Oo, na na. yun ang yun ang mga binoto nila. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.